At yun nga guys, isa rin sa mga hobbies ko ay ang pagwe-welding at pagpapabricate ng mga bagay na maisip ko. Kaya nga sa video na to ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa yung aking DIY bumper. Gumamit nga ako ng stainless na tubo na may 1 1/2 na sukat at puputol ako dito ng 36 inches ng haba dahil yun ang gagamitin ko. Kailangan ko rin ng 90 degrees na elbow para maikabit sa bawat kanto ng tubo. At ganito nga magiging forma nito kapag ikinapit na yung dalawang elbow sa magkabilang kanto ng tubo. Ayan nga at nai-welding ko na ang elbow sa dulo ng tubo, kaya proceed na tayo sa susunod na step. Puputol nga tayo ng dalawang 6 inches na haba ng tubo at idudugtong natin sa elbow pababa dun sa magkabilang kanto. Dito nga ay pinulweld ko na yung dalawang 6 inches na tubo sa magkabilang dulo ng elbow. Matapos i-welding ay ganito na nga magiging itsura nan, at yan na nga ang magiging pang-itagas na bahagi ng ating DIY na bumper. Gumamit ako ng steel plate para sa gagawin kong frame ng ating ginagawang bumper. Ganito ang itsura ng ginawa kong frame at kailangan natin ng 2 piraso nito. Gumamit din ako ng flat bar na may 2.5 inches ang lapad na gagamitin kong pang design sa harapan ng ating bumper. At mapapansin nyo may butas siyang dalawa. Ayan ay lalagyan ko naman ng tubo na may 2.5 inches ang laki. Nilinis ko na rin yung bakal at ang susunod na step nito ay atin itong pipinturahan ng primer. Matapos nating pinturahan ng primer ay ipe-prepare naman natin yung flat bar para balutan naman ng stainless. Dito nga ay gumamit tayo ng steel plate, 2 piraso ng C-clamp, 1 piraso 2 inches na angle bar para ipitin yung stainless at doon natin pupukpukin para magkaroon siya ng tupi sa bawat kanto. Natapos ko na ang kubera ng stainless yung 2 flat bar, kaya umpisahan na natin buuin yung ating ginagawang bumper. At ganito na nga naging itsura nung maikabit na yung mga parts na ginawa natin kanina. Ayan nga, at susubukan na natin ikabit doon sa ating paglalagyan at titignan natin kung maganda ang magiging resulta. At ganito nga naging itsura niyan nung maikabit na natin. Nagdagdag na rin ako ng 2 pang ilaw para mas maganda at naging masaya naman ako sa naging resulta. Wow! Pero dahil may mga natira pa akong materyales ay naisipan ko magdagdag na rin ng snorkel. At dito sa parting ito, dito ko siya naisipang ilagay. Gumamit nga ako ng tubular na stainless na may sukat na 2x4 upang gawing head ng ating gagawing snorkel. At dahil nga 2x4 lang siya ay pinagdikit ko yung 2 piraso para malapad-lapad naman siyang tignan. At dito nga ay pinulweld ko na yung mga dugsungan niya upang hindi naman siya pasukin ng tubig kapag umuulan. Pinulweld ko na rin yung tubo na nakaangkil pababa at papunta ron sa may air cleaner. At ganito na nga naging itsura niya nung naikabit ko na. Ayan guys, kung nagustuhan mo yung aking simpleng video, pakibigyan mo naman ako ng like, subscribe ka na rin sa aking channel, hit mo yung notification bell para updated ka sa darating ko pa mga videos. Salamat!